Ang ika-24 na aklat ng Lumang Tipan at kasunod ng Isaías ay aklat ng Jeremias. Ito rin ay isang aklat ng propesiya na isinulat ng propetang si Jeremias na tinawag ding ang umiiyak na propeta dahil sa kalungkutan ng kanyang mga mensahe. Ngayong gabi, ang ating kwento ay tungkol sa isang matapang na propeta ng Diyos na nagngangalang Jeremias. Siya ay nabuhay sa isang napakahirap na panahon kung saan ang mga tao ay lumalayo sa Diyos. Ang kanyang mensahe ay hindi laging madali, puno ng mga babala, ngunit puno rin ng malalim na pagmamahal at awa ng Diyos. Ito ay kwento tungkol sa isang propetang naging boses ng puso ng Diyos, kahit na masakit itong marinig. Handa ka na bang pakinggan ang kanyang kwento? Minsan, ang mga pinakamahalagang bagay na kailangan nating marinig ay hindi laging ang pinakamasarap pakinggan. Tulad ng isang magulang na nagbababala sa kanyang anak para sa kapakanan nito, ganoon din ang Diyos. Ang kwento natin ngayong gabi ay magtuturo sa atin na kahit sa gitna ng pagsuway ng tao, ang Diyos ay patuloy na nagmamahal at nagbibigay ng pagkakataong magbago. Ipinapakita rin nito ang katapangan na kailangan upang sabihin ang katotohanan, gaano man kahirap. Ang aklat ni Jeremias ay isinulat ng propetang si Jeremias na tinawag ng Diyos upang maging kanyang mensahero noong siya ay bata pa. Nabuhay siya sa panahon na ang bayan ng Diyos, ang Juda, ay patuloy na gumagawa ng masama at sumasamba sa ibang Diyos sa halip na sa tunay na Diyos. Madalas na ibinabahagi ni Jeremias ang mga babala ng Diyos sa mga tao. Sinabi niya sa kanila na kung hindi sila magbabago ng kanilang mga gawi, darating ang kapahamakan. Ganito ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremias. Sapagkat nilisan nila ako at naghandog sila ng insenso sa ibang mga Diyos upang pukawin ang aking galit sa lahat ng gawa ng kanilang mga kamay, kaya't ang aking galit ay ibubuho sa lugar na ito at hindi papatayin. Jeremias 7:19-20. Hindi naging madali para kay Jeremias na sabihin ang mga mensaheng ito. Madalas siyang kinasusuklaman, nilalait at minsan pa nga ay pinipigilan. Nakaranas siya ng matinding kalungkutan para sa kanyang bayan, kaya nga siya tinawag na umiiyak na propeta. Ganito ang kanyang hinagpis. Sana'y ang ulo ko'y tubig at ang mga mata ko'y bukal ng mga luha upang aking tangisan ang mga pinaslang na anak na babae ng aking bayan. Makikita ito sa Jeremias 9:1. Ngunit sa gitna ng kanyang mga babala at kalungkutan, nagbigay din si Jeremias ng mga pangako ng pag-asa at pagpapanumbalik mula sa Diyos. Ibinahagi niya ang isa sa pinakamahalagang pangako ng Diyos na tinatawag na bagong tipan. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon. Nagagawa ako ng bagong tipan sa bahay ng Israel at sa buhay ng Juda. Ilalagay ko ang aking batas sa kanilang kalooban at sa kanilang puso ay isusulat ko iyon. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Jeremias 31, versikulo 31 at 33. Ibig sabihin, balang araw, ang Diyos mismo ang maglalagay ng kanyang mga utos sa puso ng mga tao upang kusa silang sumunod sa kanya dahil sa pagmamahal. Ito ay isang pangako na natupad sa pamamagitan ni Jesus. Ipinahayag din ni Jeremias ang kapangyarihan ng Diyos na mapagplano para sa ating kinabukasan. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-ibig ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at ng kinabukasan. Jeremias 29:11. Ito ay isang napakagandang paalala na anuman ang ating sitwasyon, mayroon ang Diyos na magandang plano para sa ating buhay. Sa kabuuan, ipinakita ni Jeremias ang Diyos na may pagmamahal na parang ama na nagbabala at nagdidisiplina dahil sa kanyang pag-ibig,
ngunit nagbibigay din ng walang hanggang pag-asa at pangako ng pagpapanumbalik para sa kanyang bayan. Ngayon aking kaibigan, habang ikaw ay humihiga at naghahanda para sa mahimbing na pagtulog, ipikit mo ulit ang iyong mga mata, isipin mo ang katapangan ni Jeremias at ang puso ng Diyos na puno ng pag-ibig at pag-asa. Magdasal tayo. Mahal naming Diyos, salamat po sa aklat ni Jeremias na nagpapaalala sa amin ng iyong matinding pagmamahal kahit na nagkakamali kami. Salamat po sa iyong mga babala na nagtuturo sa amin sa tamang daan at sa iyong mga pangako ng pag-asa at kinabukasan. Tulungan niyo po kami na laging makinig sa inyong tinig at magtiwala sa iyong mga plano. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa puso at mahimbing na pagtulog. Ingatan niyo po kami ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, matulog ka na aking kaibigan. Naway ang kwento ni Jeremias ay magbigay sa iyo ng pag-unawa na ang Diyos ay laging nagmamahal at may magandang plano para sa iyo. Magandang gabi at magandang panaginip.